Hi guys, Ate Kate here and welcome to another daily devotion and it's day 42. So let's pray first. Thank you so much for this day. Thank you God. Purihin ka at sambahin ka at dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Wala nang ibang pangalan ang dapat maitaas kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Alam ko na ikaw ang may likha ng lahat ng bagay at ikaw ang may nagdidikta ng lahat ng bagay. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Alam ko na ikaw ang mag-i-speak sa amin ngayong gabi. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Our Bible verse for today is another verse 14. It's Psalms 31:14. Sabi niya, "But I trusted in thee, O Lord. I said, thou art my God." If God is our God, show Him that He is God. We should tell Him, we should show with our actions, be serious that He is our God. Kasi kapag dineklera mo ang Panginoon, ang dakilang Panginoon ay Diyos mo, at hindi nakita sa'yo yung pagbabago at hindi nakita sa'yo yung magandang ehemplo, hindi mo na itataas ang Panginoon sa bagay na yun. Hindi dapat lang ang ating faith is sa nguso, dapat sa puso. Diba nga, hindi madaling maging Kristiyano. Sa mga Kristiyanong hindi pa sinusuko ang lahat ng bagay. Madali ang maging Kristiyano kung ikaw ay grabe yung pagtitiwala mo sa Panginoon, grabe yung thoughts, yung feelings, lahat surrendered sa Panginoon. Marami man tayo nararanasan na mahirap, marami man tayo nararanasan na alam nating hindi natin kaya, ngunit dahil sa Panginoon, dahil nagtitiwala tayo sa Panginoon, kinakaya natin lahat ng bagay na yun. Dahil may tiwala tayo sa Kanya. Ang mga taong walang tiwala sa Panginoon, kapag nandiyan na yung problema, nababaliw na sila. Hala, ganito. Pero, ang taong nagtitiwala sa Panginoon, laging may kapayapaan sa kanyang puso. Laging alam niya na, si Lord yung may handle nito. Si Lord yung, inaaway nila ako, Lord. Ikaw yung kinakaaway nila, hindi ako Ala Lord, ganito yung sinasabi nila sa akin. Lord, ikaw na bahala. Wala na akong gagawin dyan, ikaw na bahala. Diba? Ang Panginoon, He's really great God. We should trust in Him. Because siya yung Diyos ni na Abraham sa Jacob. Siya yung Diyos na naghati ng dagat sa Red Sea. Siya yung Diyos na nagpagaling sa ketong ni Naaman. Siya yung Diyos na nagligtas kay Shadrach, Meshach at Abednego mula sa naglalagablab na apoy. Siya yung Diyos na nagligtas kay Jonah mula doon sa malaking isda. Siya yung Diyos na kayang banan yung Leviathan sa ilalim ng karagatan. Siya yung Diyos na nagligtas kay Daniel mula sa mga gutom na leon. And He showed His power to those people. Nakita niya yung pagtitiwala sa Kanya ng mga taong. I really like Daniel sa Bible. I really admire how he will pray 3 times a day. How come na napakataas ng posisyon mo sa gobyerno at napakagaling mong tao, napaka-busy mong tao, pero wala kang dinadahilan. 3 beses ka pa nananalangin sa Panginoon. Wow! Kahit napigilan ka pa ng mga inggitero sa tabi mo, 3 beses pa rin siya, nananalangin pa rin siya sa Panginoon. Kaya sobrang talino ni Daniel, sobrang nakapapaliwanag niya yung mga napakagrabe panaginip, napapaliwanag niya yung mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng iba. Panginoon ay nakikipag-usap sa kanya, lalo na yung mga visions niyan sa mga bandang 5, 6 sa Daniel. Grabe, ito ba yung klase ng tao na alam niya na hindi siya para dito sa mundo. Alam niya na ang Diyos ang pinaka-importante sa mundo. Siya yung Diyos na lumikha ng lahat, yung Diyos na may kapangyarihan sa lahat, yung Diyos na, wow, hindi ko kaya yung ma-describe si Lord ng sobra sa aking mga salita. Kulang yung vocabulary ko, kulang yung alaman ko talaga. Imagine how God is so amazing that He wants you to trust
ipakita mo na may tiwala ka sa Kanya. Ipakita mo na siya yung Diyos mo. Ipakita mo na, Lord, ikaw yung Diyos, hindi ako. Kaya hindi ako yung magdedesisyon dito. Hindi ako yung aakto ng Diyos ako. Alam ko na ikaw yung mag-handle ng lahat ng bagay na to. At yun nga yung ginawa ni Daniel. Nakita natin kung naniligtas siya ng Panginoon sa gitna ng pagsubok. Sinamahan siya ng Panginoon kahit na mayroong mga leon. Gutom na gutom yung mga leon. Pero tinakpan ng mga anghel yung kanilang mga bibig dahil siya ay anak ng Diyos. Stop saying to yourself that you are nothing. Stop saying to yourself that wala akong kayang gawin. Stop saying to yourself na ganito lang ako, ito lang, ganyan lang yung kaya ko. You are son and daughter of God. Tigilan mo yung pagmamaliit mo sa sarili mo. Ito na yung time para sabihin sa sarili mo kung ano yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Kung ano yung sinasabi ng I am sa akin, yun ako. Hindi ako i-describe. Yung identity ko ay hindi kayang manggaling sa tatay ko, sa nanay ko, sa kapatid ko, o sa kaibigan ko. Identity ko ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya ito yung magiging kalakasan ko, ito yung magiging sandigan. Kung sino ako sa nilikha ng Panginoon, yun yung paninindigan ko. When you trust in the Lord talaga, hindi mo na kakalabanin yung mga naaaway sa'yo. When you trust in the Lord, you don't need to lift up your name, na hayaan mo yung Panginoon yung magtaas sa'yo. You trust in the Lord, hindi ka matatakot magbigay sa Kanya. Katulad ni Mary, na binigay yung napakamamahaling pabango. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi mo na kailangan isipin kung anong mangyayari sa bukas mo. You only have to stay focused sa ngayon. Alam kong pagpapalain ng Panginoon yung buhay mo dahil pinagkakatiwalaan mo siya. Napakaganda, diba? Kapag sinabi sa akin ng isang tao, Ate Kate, may tiwala ako sa'yo. Ate Kate, ito yung, parang may ginawa siyang akto na pinagkakatiwalaan niya ako na sobrang mabibless ako, sobrang, ang sarap pala sa feeling na pinagkakatiwalaan ka. Ganun talaga yung nararamdaman ng Panginoon tuwing pinagkakatiwalaan natin siya. Kaya, tuloy natin siyang pagkatiwalaan, wag natin siyang pagdudahan. Kilalanin mo siya para alam mo kung sino yung pinagkakatiwalaan mo ng sobra. So, God bless and see you tomorrow at Kate out.